Milyon-milyong tao ang dumaan sa masakit na kabataan. Ngunit marami sa kanila ang lumalaban at nagsusumikap na maghanap ng liwanag. Ginagawa ang lahat upang bigyan ang kanilang mga anak ng mas maganda at mas maayos na buhay. Isang buhay na hindi inuulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ngunit hindi lahat ng tao ay pipiliin ang landas na ito. Ang ilan sa mga nakaranas ng sakit ay bumabalik at ipinaparanas sa iba, pati na sa kanilang mga sariling inosenteng anak. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kung paano maaaring hubugin ng trauma ang isang tao. Ito ay kwento ng mga pagpili at ng isang tao na gumawa ng pinakamasamang desisyon, kahit na may iba pang mga opsyon na pwede sanang piliin. Ito ang nakakagulat na kaso kung saan isang anak na babae ang pumatay sa sariling ina, inalis ang balat at sinunog ang mga labi nito at pinatay ang isang 3 taong gulang na bata. Ito ang kwento ni Yanti Rustini at Kaya. Noong May 5, 2025, isang malakas na sigaw mula sa isang lalaki ang pumunit sa katahimikan ng umaga sa kampong Cikadongdong sa bayan ng Jibanteng, Sukarismi District, Cianjur, Indonesia. Ang takot na sigaw ay pumukaw ng pansin ng mga tao sa paligid at lahat ng mata ay lumingon sa pinagmulan ng sigaw, isang pahiwatig na mayroong natagpuang kakaibang bagay. Buto, ang sabi ng lalaki habang may itinuturo sa mga palumpong. Nakakita ako ng mga buto ng tao. Ang balita ay kumalat sa buong baryo na parang apoy sa damo. Tumakbo ang mga tao. Ang mga kababaihan ay nagsusumikap na takpan ang mata ng kanilang mga anak. Ngunit lahat sila takot, ngunit sabik malaman kung ano ang nangyari. At hindi ito basta-bastang mga puti at malinis na buto na makikita mo sa isang klase ng kalansay. Ang mga buto ay naging itim na parang ang laman ay natunaw habang nakadikit pa sa mga ito. Dahan-dahang nabubulok sa hangin. Ang amoy na umabot mula sa mga nilalanghap na insekto ay nakakagimbal. Ang hangin ay naging mabigat, mabaho. Isang tao ang kumuha ng cellphone. Kinunan ang nakakakilabot na eksena at ipinadala agad ang video sa mga pulis. At sa parehong araw, muling sumigaw ang isang lalaki mula sa isang tabi ng ilog. Habang nagtatapon siya ng basura sa ilog, napansin niyang may bagay na tila isang itim na tubo na may mga buto. Pagkarinig ng unang insidente, agad din siyang tumawag sa mga pulis. Nang dumating ang mga opisyal ng pulisya sa parehong mga lugar, natagpuan nila ang mga human remains na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng barangay. Mga bungo, panga, mga braso at kamay na ang mga balat ay itim na dahil sa pagkasunog. Ang mga residente ay nagtulong-tulong na kolektahin ang mga piraso, nagtatangkang pagsama-samahin ang nakakakilabot na palaisipan. Pinangunahan ng mga pulis ang isang agarang investigasyon. Tinanong ang lahat ng naroroon nang matagpuan ang mga labi at dito nila natuklasan ang isang nakakabahalang bagay. Ang mga buto ay mula sa isang tao na matagal nang patay bago pa man ito makita. Ngunit walang sinuman ang nakakita sa nagtanggal ng mga labi. Walang nakitang ulat ng nawawalang tao. Walang naglaho. Habang ang mga investigador ay walang direksyon, isang babae ang nagtaas ng kamay.
May isang tao na hindi na namin nakita sa mga nakaraang linggo. Aniya, si Lilis, 51 taong gulang. Si Lilis, ayon sa mga residente, ay dati aktibo at palaging kasali sa mga gawaing pampuok. Pero nitong mga huling linggo, hindi na siya nakikita. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Lilis, hindi sila nakakuha ng sagot. Nakalak ang pinto at tila walang tao sa loob. Ngunit naroroon ang isang hindi maipaliwanag na amoy. Ang masangsang na amoy ng nabubulok na laman. Pagbukas nila ng pinto, agad silang pinuno ng amoy na hindi kayang tiisin. Ngunit may isang nagtanaw sa dilim ng bahay. May tao sa loob. Nadiskubre nila si Yanti Rustini, isang 31 taong gulang na babae, at ang kanyang amang si Kaya, 60 na nagtatago sa loob. Agad silang dinala sa presinto para sa interogasyon. Pareho nilang itinanggi ang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Lilis. Ang dalawang akusado ay natulala at tila naguguluhan sa nangyari. Ngunit bilang hakbang sa investigasyon, kinuha ang kanilang mga cellphone at sinuri ang mga laman nito. At ang mga natagpuang ebidensya ay hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Sa cellphone ni Yanti, nakita ang mga larawan na kuha noong April 22, 2025. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Lilis, ang ina ni Yanti, na nakahiga at patay na. Ang ulo ay namuti at deformed sa matinding pagkasunog. Ang nakakatakot, kasama sa mga litrato ay ang kanyang 3 taong gulang na anak, si Siti Nurhayati, na nakatambad din sa parehong kalagayan ng pagkamatay. Ang mga ebidensyang ito ay hindi maitatanggi. Kinunan ni Yanti ang mga litrato ng kanyang mga krimen. Ang mga larawan ay nagsilbing kasangkapan ng kanyang mga maling desisyon. Ngunit ano nga ba ang naging sanhi ng mga pagpatay na ito? Paano humantong sa isang malupit na trahedya ang naganap sa nasabing tahanan? Si Yanti Rustini ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya sa Tianzhou at lumaki siyang nakaranas ng kakulangan sa mga oportunidad. Ang pamilya nila ay hindi mayaman at nagtrabaho ng husto ang kanyang mga magulang upang makatawid sa araw-araw. Ngunit si Yanti, bilang panganay, ay nangarap na makalabas sa hirap at magtagumpay upang magkaroon ng mas magandang buhay para sa sarili at sa pamilya. Ngunit hindi siya pinalad. Ang sitwasyon ni Yanti ay lalo pang pinahirap ng kawalang pansin ng kanyang ina, si Lilis. Hindi siya pinapansin ng ina, bagkus ang 2 nakababatang kapatid niya ang mas pinagtuunan ng pansin ng kanilang ina. Tinatanggap ni Yanti ang mga masasakit na salita mula kay Lilis, mga pagtuligsa na ikinalungkot niya. Ibinubuhos ang galit at pagkadismaya kay Yanti pati na ang mga taon ng sama ng loob. Naitulak si Yanti sa hangganan at ginawa ang pinakamalupit na desisyon ng buhay niya. Pumatay ng kanyang ina at ang sariling anak na walang kamalay-malay. Sa simula, si Yanti ay nagplano na mag-isa lamang. Ngunit habang siya'y nag-iisip, napagtanto niyang kailangan niya ng tulong upang itago ang katawan. Kaya't lumapit siya sa kanyang amang si Kaya upang humingi ng tulong. Si Kaya, bagaman hindi rin kilala ng marami, ay isang lalaking nalunod sa matinding pagkakautang. May utang siyang 90 milyon rupiya sa mga nagpapautang, partikular sa mga loan sharks. Kahit siya'y nagtatrabaho, hindi pa rin umaabot ang kita niya sa kanilang pamilya. Kung saan nauubos ang pera, iyon ay isang misteryo. Ang patuloy na paglago ng mga utang niya, pati na ang walang katapusang interes, ay pahirap sa kanya. Nang nilapitan ni Yanti ang kanyang ama,
at sinabi ang plano niyang patayin ang ina. Si Kaya ay unang tumanggi, natatakot na mapahamak at makulong. Ngunit may nasabi si Yanti na nagbago ng lahat. Pwede mong kunin ang alahas niya, anya. Ipinakita niya kay Kaya ang gintong kwintas at pulseras ni Lilis na may bigat na 63 gramo. Sapat na halaga upang matustusan ang lahat ng utang ni Kaya. Ang parehong alahas na hindi pinahintulitan ni Lilis na pautangin si Kaya dahil sinasabing nakalaan ito para sa iba niyang mga anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa isang iglap, nabaliktad ang lahat. Nabighani si Kaya sa alok na iyon. Pinagtuunan ng pansin ang alahas at ang pangako ng kalayaan mula sa mga utang. At dito, sa pangaong ito, natapos ang lahat ng moral na paghihirap ni Kaya. Tumango siya at sinabi, "Oo, tutulungan kita." Noong gabi ng April 21, 2025, naghanda silang mag-ama para sa pinakamasahol na gawain ng kanilang buhay. Nagtipon sila ng mga gamit, mga matutulis na bagay, gaya ng kutsilyo at mga gunting. Si Yanti, bilang ina, ay nagbigay ng isang huling hakbang ng pagiging ina sa kanyang anak na si Siti Nurhayati. Dahan-dahan niyang pinatulog ang bata. Inawit ang isang lalabay at inakay ang anak hanggang sa maramdaman niyang lumalim na ang hininga nito. Senyales ng mahimbing na pangtulog. At doon, nang maayos na ang kanyang anak, si Yanti ay dumiretso patungo sa kwarto ng kanyang ina. Nandoon na ang kanyang amang si Kaya, nag-aabang sa tabi ng kama, hawak ang mga kamay ng inang si Lilis. Si Yanti ay umakyat sa ibabaw ng natutulog na ina, hinawakan ang leeg nito at sinimulang sakalin ang lalamunan nito. Nagising si Lilis at nagsimulang manlaban para sa kanyang buhay. Nangingisay siya, humihingi ng awa, ngunit si Kaya ay pinigilan ang kanyang mga kamay. Wala nang nagawa si Lilis kundi makipaglaban sa hangin, humihingi ng tulong. Pero si Yanti, hindi tinigilan ang pagsakal. Hanggang sa magbago ang kulay ng mukha ni Lilis. Ang mga mata niya ay tila nagpapakita ng unti-unting pagkawala ng buhay. Tumigil na si Lilis sa pagkilos at ang katawan nito ay hindi na gumalaw. Dahil namatay na ang ina, si Kaya ay nagsimulang maghanap sa katawan ng kanyang asawa. Kinuha ang lahat ng alahas, pati na ang mga gintong alahas ni Lilis. Para kay Kaya, tila nagdapo sa kanyang mukha ang unang ngiti ng kaluwagan. Pagkatapos ng lahat ng hirap, natuklasan niyang mababayaran na ang mga utang niya. Ngunit nang tumingin siya kay Yanti, nakita niya ang takot sa mga mata nito. "Paano kung magising si Siti?" tanong ni Yanti. Ang boses ay nanginginig. Kung iiyak siya, maririnig ng buong baryo. Doon na pumasok ang dilim sa isip ni Yanti. Walang pag-aalinlangan. Agad siyang tumakbo patungo sa silid ng kanyang anak. Pinili niyang patayin si Siti sa parehong paraan. Pagsakal. Walang kalaban-laban ng batang 3 taong gulang. Tinutok ang sarili sa mas malupit na desisyon. Ang pagpatay sa kanyang sariling anak na hindi alam kung anong nangyayari. Dahil matagal nang nanatili ang mga katawan sa loob ng bahay, dahan-dahan itong nabubulok sa matinding init ng panahon. Ang amoy ay hindi kayang tiisin, kaya't nagmadali silang mag-ama upang itapon ang mga ebidensya. Ang unang hakbang na ginawa nila ay ang paggugupit ng katawan sa maliliit na piraso, mga kamay, braso, mga binti, ulo, at mga internal organs. Ngunit kahit na pinutol ang mga katawan, ito pa rin ay matutukoy na tao.
Kaya't pinili nilang gawing mas malupit ang kanilang ginagawa. Tinanggal nila ang balat sa bawat piraso. Iniwan ang mga dugo, laman at mga buto na tila hindi matutukoy. Matapos maglinis ng dugo mula sa kanilang bahay, bagamat hindi nila natanggal ang lahat ng mga mantsa, umabot ang amoy sa mga kapitbahay. Ngunit hindi pa sila tumigil. Nang magsimula silang magsunog ng mga bahagi ng katawan, ang amoy ng nasusunog na laman ay wala ng epekto sa kanila. Tanging ang layunin na lamang nila ay mawala ang lahat ng mga bakas ng kanilang krimen. Nang matapos ang sunog, tinipon nila ang mga natirang buto at pinaghiwa-hiwalay. Ikinalat ang mga iyon sa iba't ibang parte ng baryo. Ang ibang mga piraso ay itinapon sa mga palumpong. Ang iba naman ay itinapon sa ilog. Ngunit nagkaroon ng isang malaking pagkakamali si Yanti. Isang crucial na pagkakamali. Bagamat lahat ng kanilang ginawang hakbang ay nakafocus sa pagtatago ng kanilang mga krimen, hindi nila inisip ang isang bagay, ang dokumentasyon ng kanilang ginawa. Inilagay ni Yanti sa kanyang cellphone ang mga larawan ng katawan ng kanyang ina matapos siyang patayin, pati na ang litrato ng katawan ng kanyang anak. Inilabas niya ang mga litrato ng bangkay ni Lilis, pati ang litratong nagpapakita ng pagpaslang sa katawan ng 3 taong gulang na anak. Sa mga sumunod na araw, madalas magtago ang mag-ama sa kanilang tahanan. Si Kaya ay lumalabas lamang ng bahay upang magbenta ng alahas ng kanyang asawa at upang bayaran ang mga utang. Ngayon, wala ng utang. Ngunit sila'y natagpuan na lang na nakatago sa bahay, nakaharap sa masangsam na amoy ng pagkabulok at pagkamatay. Kung akala nila'y nagtagumpay sila sa kanilang pagpapalipas ng oras, nagkamali sila. Habang tumatakbo ang mga araw at iniisip nilang nakatakas na sila sa investigasyon, isang malakas na katok ang nagpatigil sa kanila. Ang mga pulis ay dumating kasama ang mga residente at wala silang nagawa kundi magtago ng muka. Iniharap sila ng mga pulis sa mga litratong kuha mula sa kanilang cellphone at hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili sa kasinungalingan. Nang makita ng mga investigador ang mga litrato sa cellphone ni Yanti, hindi nila kayang ipaliwanag ang horror na kanilang nakita. Ang gallery ng cellphone ni Yanti ay hindi puno ng mga masasayang alaala o larawan ng pamilya, kundi mga larawan ng kamatayan. Ipinakita ng mga litrato ang mga bangkay ni Lilis at Siti, pati na rin ang kalupitan ng ginawa ni Yanti. Sa sandaling iyon, nahulog ang mga pader ng kasinungalingan na itinayo nila, at wala nang maitatagong ebidensya. Ang mga investigador ay nagalit at ilan sa kanila ay naluha. Habang ang iba, hindi kayang tumingin kay Yanti at Kaya. May mga hindi kayang magtiis, tumaas ang kanilang dugo, at ang ilan ay nabulunan sa pagkadismaya. Ang mga mata ng mga pulis ay puno ng takot at galit. Naharap na sa matinding ebidensya si Yanti. Alam niyang hindi na siya makakaiwas. Ngunit hindi niya kayang ilabas ang buong kwento agad-agad. Nang tanungin siya kung bakit niya pinatay ang kanyang ina at ang kanyang anak, sumagot siya ng isang pahayag na tahimik, ngunit puno ng kasinungalingan. Inaasahan niyang makaligtas sa mga tanong. Ang genderuweo ang nag-utos sa akin, wika niya. Tinukoy ang isang espiritu mula sa alamat ng Indonesia. Isang kwento ng isang nilalang na kilala sa itsura nito at sa paggawa ng masasamang bagay sa mga babaeng nag-iisa o may mga asawa. Alam ng mga investigador
na ang pahayag na ito ay hindi makatwiran. Wala namang ugnayan ang genderuweo sa pag-uutos ng ganitong karumal-dumal na krimen. Ang kwentong ito ay isang alamat, isang kwento ng isang espiritu na walang koneksyon sa pagkamatay ni Lilis at Siti. Pero sa kabila ng pagsisinungaling, ang mga imbestigador ay hindi tinantanan si Yanti. Nang magsimulang hamunin ang kanyang kwento at pinakita sa kanya ang mga ebidensya, ang mga litrato na hindi kayang itago at ang mga dokumentong may pangalang nakasaad sa kanyang cellphone, si Yanti ay unti-unting sumuko. Oo, ang kanyang mahina na tugon, tumulo ang kanyang mga luha. Ako nga, ang lahat ng piraso ng ebidensya ay nagsanib. Si Yanti ay nagbigay ng detalyadong pagsasalarawan ng kanyang mga ginawa. Puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang puso. Ang kanyang mga taon ng pagmumuni-muni at ang mga hindi maipaliwanag na sakit na kanyang naranasan ay nagbunga ng isang desisyon na hindi na kayang ayusin. Inamin niyang pinatay niya ang kanyang ina. Sinakal niya ito, pinutol ang katawan, inalis ang balat at sinunog ang mga labi. At si Siti, ang 3 taong gulang na bata. Si Siti ay biktima lamang ng pagkakataon. Ang bata ay hindi dapat mamatay. Ngunit sa kasakiman at takot, pinili ni Yanti at Kaya na tapusin ang buhay ng inosenteng bata. Dahil natakot silang magising ito at magbigay ng babala sa mga kapitbahay. Kaya't isang inosenteng bata, ang kanyang sariling anak, ang naging biktima ng takot at ang masaklap na desisyon ng kanyang sariling ina. Sa ngayon, patuloy ang kaso sa sistema ng batas sa Indonesia, ngunit hindi ito nabigyan ng malawakang atensyon ng media, ni lokal ni internasyonal. Bawat hakbang ng kasong ito ay naglalaman ng mga aral tungkol sa dinamikong pangpamilya at responsibilidad ng bawat isa. Hindi natin maitatanggi na ang mga karanasan sa kabataan ay may malalim na epekto sa ating pagkatao, ngunit hindi ito ang magdidikta ng ating mga desisyon sa buhay. Marami ang lumalayo mula sa mahigpit na pagpapalaki at nagpapakita ng mas maingat na paraan sa pagpapalaki ng mga anak. Nagbibigay ng pagkakataon at validation sa mga anak upang matutunan nila ang mga bagay na hindi natutunan ng kanilang mga magulang. Subalit, mahalaga rin na bigyan ng diin ang personal na pananagutan. Bawat hakbang na ginawa ni Yanti ay isang pagpili. May mga pagkakataon na maaari siyang humingi ng tulong, maghanap ng mga alternatibo, o umalis sa kanyang ina at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang anak. Ngunit sa halip na gumawa ng tama, pinili niyang patayin ang kanyang sariling ina at ang kanyang sariling anak. Ang pinakamahalagang biktima sa kasong ito ay walang iba kundi si Siti Nurhayati, isang 3 taong gulang na walang kalaban-laban. Isang bata na hindi dapat mamatay sa mga kamay ng mismong ina at lolo. Ang kwentong ito ay nagtuturo ng isang malupit na katotohanan. Wala ni isang dahilan ang makakapagbigay katwiran sa pagpatay ng inosenteng buhay. Ang isang pamilya na tila normal sa mata ng iba ay maaari palang magtago ng matinding sakit at pagkasira. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamahalaga sa lahat ng aral ay ito. Hindi ang mga karanasan sa nakaraan ang nagdidikta ng ating magiging buhay, kundi ang ating mga desisyon sa bawat hakbang ng ating paglalakbay.